Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship ngayong araw, August 18. No? Welcome rin sa ating CNLC family, sa mga teachers, students, and parents. No? So, good morning po sa ating lahat. Last Monday, nag-celebrate kami ng birthday ni Ma'am Rosal. Last Monday. Sa bahay nila. No? Mayroon talagang celebration sa bahay nila nung Monday. Enjoy! Kasi may lechon. Lechong paksiw. Kasi nagbigay si Bishop ng lechon. So, pinaksiw namin. No? So, enjoy naman yung celebration ng birthday ni Ma'am Rosal. Sa mga hindi nakakaalam, she is now 51 years old. Anyway, habang nagluluto sila ng lechong paksiw, kami nila Abby, nanood kami ng Rated K. No? Corina Sanchez. No? Doon namin napanood yung buhay ni Yolo. No? Kung kilala nyo si Carlos Yulo, sikat na sikat ngayon. Grabe. No? So napanood namin yung buhay niya at kung paano yung naging journey niya sa pagkuha ng Olympic medals. Na? So naisip ko habang nanonood kami, ano kayang magandang insight na makuha natin dito sa buhay ni Yolo? No? Naging matagumpay, nagsikap. No? Ngayon, nandito na siya ngayon. So, kung mahilig po kayo sa sports, tulad ko, no? Nung Monday rin, nagtapos po yung pinakamalaking sports competition sa buong mundo, yung Olympic. Natapos nung Monday. No? So, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay historic para sa ating mga Pilipino, sa Philippines. Dahil ito po siguro yung pinaka-best run na natin. All time. 4 po na medals yung nakuha natin. 2 bronze, 2 gold. No? Sobrang hirap po makagold sa Olympic. No? Buwis buhay, pahirapan. Pero this time, 2 gold yung nakuha ng Pilipinas. No? At ito po ay nakuha ni sikat na sikat ngayon, si Carlos Yulo. No? At hindi lang yun, magkasunod na araw. Ngayon, bukas ulit, gold, 2 gold. So, hindi po talaga basta-basta. No? So, tinitingnan ko dahil po sa 2 gold na to na nakuha ni Yulo, no? Pwede nating maituring sa buhay niya na ito yung tinatawag nating turning point ng buhay niya. So, yan po yung title ng message natin ngayon. Paano ba ito? Okay. Turning point. No? Titignan natin yung turning point. Yung time na nanalo siya. No? At kung paano binago yung buhay niya. No? Sa kabilang banda, titignan din po natin yung turning point natin as believer. As born-again Christian. Yung time na nanampalataya tayo kay Lord at kung paano binago ni Lord yung buhay natin. No? So, 2 turning points yung titignan natin. Turning point ni Yolo at turning point natin as born-again Christian. So, unang-una po, turning point na nangyari kay Yulo, na pwede rin po natin tawagin na turning point natin, ito po ay nagresulta sa tinatawag nating from nothing to something. No? Grabe na turning point to. Dahil lang sa 2 medals na nasa kamay ngayon ni Yolo, siya po dati na nating ay naging something. Ano ba dati si Yolo sa buhay niya? May idea kayo kung ano bang buhay meron siya? Anong klaseng tao siya? Anong klaseng Pilipino siya? Mismo galing kay Yolo nung in-interview siya. Napakinggan ko to. Siya po dati ay isang batang yagit. Mismong galing sa bibig niya. Hindi ko alam kung napanood nyo. Kami po ay dating batang yagit. So, walang-wala po. Pag sinabi mong batang yagit, that is walang-wala.
Sabi niya, nung bata pa sila, sila lang po ay nagtatumbling-tumbling kasama yung kapatid niya at mga kaibigan sa isang playground sa harapan ng Manila Zoo. Yan po yung buhay nila dati. Patumbling-tumbling lang. No? Pag galing sa school, dadaan doon, tumbling-tumbling. No? Mahirap lang, marungis. No? Siguro, mga amoy pawis pa, amoy araw. No? Subalit ngayon, dahil sa 2 gold na nasa kamay niya, siya ngayon ay tinaguri ang Golden Boy ng Pilipinas. Di ba? Alam ko, updated tayo dyan. At according sa news, mga kapatid, eto hindi pa to ibibigay. Natanggap niya na sa kasalukuyan. Si Yolo ay nakatanggap na ng 20M galing sa government. Republic Act 10699. 10M kada isang gold. So, nasa kamay niya na po yung 20M. Hindi lang po yon. Nagbigay si President Marcos galing sa Office of the President ng another 20M. 40 na. House of the Representative, 14M. Condo unit, 3-bedroom fully furnished, galing sa Mega World Corporation, 24M. Nabigay na to. Plus 3M na cash. So, around mga nasa 81M na po yung natanggap niya. Ganun po kalaki. May mga coming pa. House and lot sa Tagaytay. Meron pang coming galing sa Toyota na 4.M million na Land Cruiser na sasakyan. 5 million sa online gaming platform na Arena Plus. 5M kay Chavit Simpson. 3M sa Agro Ventures Corporation. 1M sa SM. Cash kay Manny Pacquiao at marami pa pong iba. So, from Mayagit to millionaire. From nothing to something. Mga kapatid, ano tayo sa harapan ng Panginoon dati? Nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ sa buhay natin, nung wala pang Diyos sa buhay natin, ano tayo dati? At ano tayo ngayon? Kung titingnan po natin ang turning point natin, nung wala pa tayo sa Diyos, nung wala pa tayo sa kamay ni Lord, tayo rin po ay mga batang yagit. Isip niyo ba yun? Kung titingnan natin, mas sobra pa siguro sa batang yagit. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan, ang katulad, nalalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So, nung dating wala pa tayo sa kamay ni Lord, batang yagit din po, sobra pa. Marurumi, mga basahan, busabos, no? Dahil sa kasalanan, sa karumihan natin, tayo ay mga gusgusin sa harapan ni Lord. Subalit, nung tayo po ay lumapit sa Diyos at ibinigay natin ang buhay natin kay Jesus Christ, tayo po ay naging something sa harapan ng Panginoon. Subalit, nilinis kayo ng sa inyong mga kasalanan. Ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. No? Tayo na dating marumi ay ginawang malinis ng Diyos. Ginawang katanggap-tanggap ng Diyos. Sa theological term pa, we were justified, we are being sanctified, and we will be glorified pagdating ng panahon. This is something. Tayo ay kinuha ni Lord mula sa
putik ng kasalanan mula sa basurahan. Hinugo tayo ng Lord mula sa dilim. Nilinisan, hinugasan, at inilagay sa kanyang mga kamay. No? Mga kapatid, tayo na dati ay nothing, tayo ay naging extraordinary ngayon sa kamay ng Panginoon. So ito po ang dapat natin laging iisipin. Nagmula nung tayo'y tumanggap sa Panginoon, nung turning point ng buhay natin, tayo ngayon ay nasa kamay na ni Lord. Buhay natin ay nasa kamay ni Lord. Alam niyo po ba kung anong implication yan? Na ngayon ay nasa kamay na tayo ng Lord. Ngayon, hawak ng Lord ang buhay natin. Alam niyo po kung gaano po yan ka-significant? Kung ano pong implication niyang hawak tayo ni Lord? Bigyan ko po kayo ng illustration. 1992. 11 pa ako niyan. Merong music video na nilabas si Michael Jackson. Tignan nyo na lang sa YouTube. Ang title is Jam. Michael Jackson kanta. Lumabas po si Michael Jordan sa bidyong ito. Nung lumabas si Michael Jordan, meron po siyang hawak na bola ng Spalding. Hindi po bago. Isang ordinaryong bola ng Spalding na medyo luma na. Lumabas si Michael Jordan sa video, hawak niya yung bola. Alam nyo ba, itong bola na to, itong simpleng bola na medyo matagal ng bola na hinawakan ni Jordan, alam nyo po kung magkano na yung presyo ngayon? 17M. Dahil lang hinawakan siya ni Jordan, yung value ng bola na yan is ngayon is 17M. Mga kapatid, si Jordan lang yun. How much more kung tayo ay hawak ni Lord? Tayo'y nasa kamay ni Lord. Our value is beyond material wealth. Our value is more than anything in this world. Our value is priceless. Yan po yung turning point ng buhay natin. So, hindi na po mahalaga, mga kapatid, kung ano tayo dati. Hindi na mahalaga kung homosexual ka dati, kung immoral tayo dati. Hindi na po mahalaga kung siguro kriminal tayo. Hindi na po mahalaga sa Diyos kung ano po yung history ng buhay natin. Hindi na po mahalaga sa Diyos kung ano yung mga mistakes na nagawa natin sa past. Hindi na rin mahalaga kung ano yung tingin sa iyo ng mga tao, ng mga kasama mo sa trabaho, ng pamilya mo. Siguro yung iba sa kanila, mayroon pang mga tinatawag na negative level sa atin. Hindi na po yan mahalaga lahat. Ang importante, mga kapatid, we are now in the hands of God. We are something precious before God. We were cleansed and washed by the blood of Jesus. We are precious, dear, and valuable to God. From nothing to something. Pangalawa po, tingnan po natin yung pangalawang turning point ni Yulo. Yung turning point ni Yulo, ito po ay nagresulta sa tinatawag nating from nobody to somebody. Nung hindi pa po nananalo si Yulo, halos wala po naman siguro nakakilala sa kanya. Walang pumapansin. Walang influence. Walang pangalan. In short, hindi sikat. Subalit, magmula nung turning point sa buhay niya, nung nanalo siya sa Olympic, naging instant celebrity. Pati gymnastic nga, biglang sumikat sa Pilipinas. No? Kung nunod kayo ng mga reels sa FB nyo, puro mga
content nila, puro may mga halong gymnastic. Sabi pa ng isang kapitbahay ni Yulo sa Malate, in-interview, magmula pa bata si Yulo, fan na ako niya. Yeh! Kung sa Bisaya pa, bot. No? Magmula pa daw bata si Yulo, fan na daw siya. So, sobrang dami na pong humahanga sa kanya. Nung pag-uwi niya lang galing sa Paris, mayroon pang welcome, may welcoming pa galing sa Malacanang. Pagkakinabukasan, mayroon pang parade. Heroes welcome sa mismong hometown niya, Malate, Manila. At hindi lang yun, yung dating eskwelahan niya, nung elementary, ay may hiwalay ding heroes welcome. Kabi-kabilaan ng guesting, mga interviews, mga endorsement, nakapila, ang dami. From nobody to somebody, instant celebrity. Mga kapatid, sa kabilang banda, tignan natin yung turning point natin kay Jesus Christ. Nung time na nakilala natin si Lord sa buhay natin, naging sikat ba tayo? Hindi po tayo naging celebrity. Hindi po tayo naging sikat. Sa katunayan siguro ang iba sa atin, kabaliktaran pa yung nangyari. Nung lumapit tayo sa Panginoon, mas marami pang nagalit sa atin. Mas maraming sumaway at hindi nagkagusto sa atin. Subalit mga kapatid, alalahanin natin, nung tayo ay lumapit sa Diyos at ibinigay natin ang buhay natin kay Jesus, hindi man tayo naging instant celebrity, pero binigyan tayo ni Lord ng bagong identity. Binigyan tayo ni Lord ng bagong, sa Tagalog pa, bagong pagkakilanlan. Binigyan tayo ng bagong identity ni God. Take note mga kapatid, ang bagong identity na to ay hindi po ito nakadepende sa ating career, identity na hindi po nakadepende sa ating trabaho, status, hindi po nakadepende sa appearances natin at sa reputation. Our new identity can be defined by how God sees us. Ang identity na ito ay nakadepende kung paano tayo tinitignan ni Lord. Kung sino tayo sa harapan ni Lord. Kung dati ang identity natin sa Diyos, harapan ng Diyos, kaaway. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Ito po yung identity natin, kaaway. Ngayon, in Christ, we are loved and our new identity is children of God. So yun po yung bagong identity na binigay sa atin. Tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Our new identity is ultimately based on what God has done for us. We were redeemed, forgiven, chosen, loved, and adopted as His sons and daughters. So ang message po sa atin ngayon mga kapatid, ngayong umaga, since we are all God's children, let us live with confidence, assurance, and security. Let us always remind ourselves of God's love, acceptance, especially in facing challenges sa buhay natin. So, huwag po tayo mag-doubt sa mga sarili natin. Huwag po tayo, kung may nag-hate sa atin,
hindi tayo yung hate nila. Kung meron pong mga nang-aapi sa atin, hindi po tayo yung inaapi nila. As God's children, we have the assurance of God's presence and care because we are all God's children. Pangatlo na po, last na po. Turning point ni Yulo at pwede natin i-relate sa buhay natin. From nowhere to somewhere. No? Kung si Yulo po dati is parang hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya. No? Iba't ibang competition ang sinasali kung saan-saan nakakarating. Unstable ang career. Uncertain ang future. Subalit ngayon, no? Dahil sa turning point sa buhay niya, nagkaroon ng linaw, naging maliwanag ang kinabukasan, at nagkaroon ng patutunguhan ng buhay. Ha? Maliwanag na. Bright na yung future. Kaya nga hindi nyo napansin, di ba? Hindi pa siya nakakauwi sa Pilipinas. Ilang araw lang makalipas siyang manalo. Naging controversial kagad yung relasyon niya sa kanyang pamilya. Especially sa kanyang mama. Grabe, ang daming issue. Galit na yung mama, nanunumbat na, yung mga kapatid nagtatampo, meron pang lumabas na balita na yung girlfriend niya, inilalayo daw siya sa pamilya niya, mga ganyan. Bakit? Kasi umaasa rin yung family niya sa kanya. Yung girlfriend niya, maraming gustong gawin sa buhay. Yung pamilya niya, marami ring plano sa buhay. In short, nakakita sila ng pag-asa kay Yulo. May patutunguhan. May direksyon. From nowhere to somewhere. Naisip ba natin, mga kapatid, kung anong merong buhay tayo nung wala pa tayo kay Lord? Naisip ba natin kung anong klase tayo nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus sa buhay natin? So parang ganun din tayo. Yung buhay natin dati is walang meaning. Nung wala pa si Lord, ang buhay natin ay walang direksyon. Ang buhay natin dati ay walang future at walang purpose. Sa katunayan, tayo ay inahalin tulad sa isang tupang ligaw. Dati yon. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya ng lakad. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Nung wala pa tayong Diyos sa buhay natin. Kanya-kanya tayong lakad. Mga palaboy. Mga walang patutunguhan. Walang direksyon, walang satisfaction, walang joy, walang peace, walang meaning ang life, walang purpose sa life. Ito po dati yung buhay natin. Subalit nung makilala natin si Lord, dito na naging maliwanag at makabuluhan ang buhay natin. You make known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So mga kapatid, unang-una, nung dumating ang turning point sa buhay natin, nagkaroon ng meaning ang mga buhay natin dahil natagpuan natin kay Lord ang tunay na joy at satisfaction sa buhay. Pangalawa, natagpuan din po natin yung purpose natin sa buhay. Ang purpose natin is to glorify God sa buhay natin. Nakita rin po natin direksyon natin. No? Ang direksyon po natin ay papunta po tayo sa heaven, sa presensya ng Lord. Goal sa buhay, meron din po tayong goal. Ang goal natin is to become like Christ. At meron din po tayong mission sa buhay natin. And that is to preach the gospel. You see?
Magmula po nang tayo'y lumapit sa Panginoon at pinagkatiwala ang buhay natin. Tayo na dating nowhere ay naging somewhere. Ang buhay natin ngayon ay may meaning, may purpose, may goal, may direksyon, may mission. In conclusion, mga kapatid, gusto ko pong magbigay ng 3 letter C. Nawa sa ating pag-revisit sa ating turning point ngayong umaga. Unang-unang C, sana po mas maging confident tayo sa buhay natin. Ano mang challenges ang dumating sa buhay natin, isipin natin, nasa kamay tayo ni Lord. Hawak ni Lord ang ating mga buhay. Live confidently knowing na si Lord ang may hawak ng buhay natin. Pangalawang C, as God children, meron tayong bagong identity. Sana mas lalo tayong maging connected kay God. As children of God, mas i-prioritize natin ang prayer natin. Mas i-prioritize natin ang devotional life natin. Mas i-prioritize natin ang araw ng Sunday dahil mga anak tayo ng Diyos. Mas maging connected tayo kay Lord na ating Heavenly Father. And last letter C, sa pag-visit po natin ngayong araw sa ating turning point, sana po mas maging committed tayo sa buhay natin. Maging committed tayo sa purpose natin, and that is to glorify God. Maging committed tayo sa goal, mission na ibinigay sa atin ni Lord. And that is to glorify God, love God, and serve God. Good morning po sa ating lahat.